Ating balikan at alalahanin ang isa sa pinakamasaysayang laban na nag-iisang 8 Division World Champion sa mundo ng suntukan. Tinaguriang Battle of the East and West ang labang Hatton at Pacquiao, kung saan kanilang pinaglabanan ang Ring Magazine's Light Welterweight at IBO Super Lightweight title sa pagitan ng isang Manny Pacman-Pacquiao ng Pilipinas at Ricky the Hitman Hatton ng Manchester United Kingdom, kung saan ay dinaluhan ito ng napakaraming tao ang nanonood live. Nakaramihan ay tagahanga ni Ricky Hatton. Ngunit bago natin ituluyan, uunahin muna natin ang laban ni Ricky Hatton kay Floyd Mayweather, kung saan sa kabila ng nalasap na 10th round knockout loss mula sa kamay ni Floyd Mayweather Jr. ng taong 2007, matagal naging undefeated sa 140-pound division si Ricky the Hitman Hatton. Ngunit ang pagkatalo nito kay Floyd Mayweather ang nagkumbinsi kay Hatton na kailangan nito ng improvement sa kanyang ensayo. Nagpalit si Hatton mula sa kanyang long-time trainer at dito kanyang ipinalit si Floyd Mayweather Sr. Sa unang sama ni Ricky Hatton kay Floyd Mayweather Sr. ay namayagpag si Hatton sa isang napakagandang performance kontra kay 140-pound titleist na si Paulie Malignaggi. Kinukonsidera dito ni Ricky Hatton na ito na ang pinakamahusay na performance niya mula nang manalo ito kay Kustachu noong 2005. Samantala umakyat ng dalawang weight class ang kampo ng ating pambansang kamao para lang harapin si Oscar De La Hoya na paboritong mananalo sa laban kay Pacman. Subalit sa loob ng 8 rounds ay sumuko si De La Hoya sa isang Manny Pacquiao na akala nilang madali lang nilang ilampaso. Dito ay si Pacquiao na ang itinuturing na superstar sa mundo ng boxing. Taong 2008 ng Disyembre, nagkaroon ng verbal agreement ang magkabilang kampo nila Hatton at Pacquiao, at dito ay kanilang paglalabanan ang IBO Super Lightweight at ang Lineal Light Welterweight title. Ngunit nauwi sa alanganin ang napagkasunduan nang hindi pumabor ang kampo ng pambansang kamao at nagkaroon pa ng mahabang usapan. Kaya naman ay taong 2009, dito na nagkasundo ang magkabilang panig. Dito ay walang pahinga ang ginawa sa training ng ating pambansang kamao. Sobrang sineryoso ni Pacquiao ang kanyang kalaban na si Hatton at nagpalitan ng mga maiinit na salita ang magkabilang kampo sa pag-promote ng naturang laban. Ngunit hindi ito naging hadlang upang maglapit sina Pacquiao at Hatton. At sa totoo pa nga ay inimbitahan pa ni Hatton si Pacquiao sa isang bar sa England. At sa oras na ng kanilang bakbakan, napakarami ang pumunta at napuno ang MGM Grand Garden Arena ng mga supporter ng dalawang kampo. Ngunit karamihan sa mga dumalo sa laban ay supporter ni Ricky Hatton. Kasama na dito ang sumuporta sa dalawang boksingero, ang ilang Hollywood actor. Walang tigil ang pag-atake ng tinaguriang The Hitman sa matibay na depensa ni Pacman na siya namang kumukonekta ng mga suntok at tinamaan si Hatton at tulo iwas si Pacman sa mga suntok ni Hatton. At bago matapos ang nalalabing minuto sa unang round, pinakain ni Pacman ng kaliwat kanang kombinasyon si Ricky the Hitman Hatton na makikitang sobrang nayanig si Hatton, at sinundan pa ni Pacquiao ng matibay na right hook na siyang dahilan ng bagsak ni Hatton sa round 1. At dito hindi na nalaman ni Hatton ang kanyang gagawin, at nang pagkaupo na nito sa kanyang corner, pilit pinaalala ni Floyd Mayweather Sr. na kailangang iwasan ni Hatton ang mga atake ni Pacman dahil ito ang paulit-ulit na paalala bago mangyari ang laban. At pagsapit ng ikalawang round ay parang wala lang nangyari na knockout sa unang round. Gawa na nagpatuloy si Hatton sa kanyang focus sa laban, pero makikitang napakahirap niyang makatama kay Pacman sa laban. At dito na nakikita ni Pacquiao na tuluyan ang nawala si Hatton sa kanyang plano sa laban. Gusto pa rin ni Hatton na ipakita na kaya pa niyang makipagsabayan, pero hindi na rin niya maaninag kung saan nga ba nagmumula ang mga sunod-sunod na atake ni Pacman. At ilang sandali pa ay may isang suntok ang dumapo kay Hatton na tuluyang magpapabago sa kanyang boxing career. Sa sobrang bigat ng pinakawalang solid left ni Pacquiao na dumapo sa ilalim ng parte ng panga ni Ricky Hatton, ay bumagsak patihaya ang boksingerong Briton, kung saan ay ilang minuto itong nakatihaya sa ibabaw ng lona, gawa ng brutal na pagkabagsak sa tindi ng suntok na inabot nito mula kay Pacquiao. Maaalalang tinagurian itong knockout of the year ng The Ring Magazine. Dito rin nakamit ni Pacquiao bilang isa sa mga boksingero na nakakuha ng kampyonato sa 6 na magkakaibang dibisyon. Matapos ang labang ito ni Ricky Hatton ay nagkaroon pa ito ng isa pang laban kung saan hindi na naman siya pinalad na magtagumpay, at dito na nabuo ang kanyang desisyon. Natuldukan na ang kanyang karera sa mundo ng boxing.